Excited ang lahat na malaman nila ang about sa kasal ni Grigor at Arabella. Ang mga taong imbitado at kahit nasa ibang bansa pa ito ay naisipan ng umuwi sa Pilipinas para lang dumalo. Hindi kasi nila ito palalagpasin at nalaman nilang umibig ang demonyo. Kaya naman bawat bisita ay may nakahandang mamahaling regalo. Minsan lang ito mangyari, kaya naman talagang pinaghandaan ng lahat ang pagdalo. Habang ang iba't ibang gang ay masaya rin sa balitang nalaman nila. Halos lahat ata ng mga ito'y mapera, nang dahil sa under sila ni Grigor. Kahit na hindi na kumuha ng ilang daang tao si Grigor ay nandito ang mga tauhan niya para protektahan si Arabella. Kasunod nun na isang babaeng pumasok sa isang kwarto't na mga ito nang makita niyang isang babaeng napakaganda at walang iba kung hindi si Arabella. "Lady Ara, are you ready?" Tanong ng babae at saka ngumiti ito. Ang mapuputing ngipin nito ay nakita ng babae na nag-aayos kay Arabella at saka bumilis ang tibok ng puso nito. Mas lalong gumanda ito nang mapangiti ito at lumabas ang isang maliit na dimple sa gilid ng pisngi. Hanggang sa pumasok na rin ang ilang mga katulong at nandoon si Judy at Connor. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ng anghel ng demonyo. Hindi nila maiisip ni ikakasal na ngayon ang dalawa't hindi maiwasan ni Judy na mapaiyak sa saya. "Is there something wrong?" Aligagang tanong ni Arabella at umiling lamang si Judy at niyakap si Arabella. "Lady Ara, masaya lang po ako sa inyo ni Boss Grigor. Sana po'y maging masaya kayo't meron na pong maliit na anghel sa sinapupunan nyo." Sumang-ayon din naman si Connor nang itinuro ni Judy ang tiyan nito na umbok sa suot na wedding gown. Ayaw kasi ni Grigor na mahirapan si Arabella at hindi ganun kabigat ang gown na suot nito. Habang ang suot nitong sapatos ay sandals lamang at halos walang katakong-takong. Hindi naman kasi ito kita nang dahil sa mahaba ang suot nitong gown. Kinakabahan kasi sila na baka mamaya ay matalisod ito kung mataas ang high heels na kanyang susuotin. Kaya naman nagpa siyang lahat at si Grigor na sandals na lamang. Total, yun din ang recommend ni Brittany Samson at Chaska Samson. Sila ang personal designer ni Grigor at ito rin ang nagdesign ng damit noon ni Arabella sa event ni Grigor sa Gremo. Inalalayan nila ang anghel na maglakad at pinagtitinginan ito ng mga tao sa hotel. Kasalukuyan kasing nasa hotel sila at dito inayusan si Arabella. "Siguradong matutuwa sa inyo si boss," masayang sambit ni Connor at napakagwapo rin ito ngayon. Habang si Arabella naman ay sumakay na lamang at hindi naman ito nahirapan sa pagsakay. Dahil na rin sa hindi ganun kakapal ang wedding gown na suot ni Arabella. Habang si Chaska at Brittany naman ay nagawang sumakay sa kotse at ang driver nito ay si Joselito. Kailangan nilang makarating agad doon bago si Arabella at Connor. Kailangan kasi nilang alalayan ito nang sa ganun na hindi mapaano. Sa kabilang banda, ang mga bisita ni Grigor at Arabella at talaga namang sobrang dami. Halos hindi na mabilang ang tao at buti na lang talaga ay wala ang iba rito. Nandoon na kasi ang lahat sa Gremo at hinihintay na lamang matapos ang kasal ng dalawa. Hindi talaga magkakasya ang lahat kung pipilitin nilang magsama-sama sa isang lugar. Inaabangan ng lahat ang kasal ng demonyo at ang anghel nito sa unang pagkakataon na makakita ang lahat. Ayaw itong palagpasin ng lahat at hindi makapaghintay na ikasal ang dalawa. Habang ang mga tauhan ni Grigor ay talaga namang nagkikisigan at nakatayo sa buong simbahan. At ang iba naman ay nagtatago lamang at hindi kita. Pero hindi akalain ng lahat na mapupuno pala ito ng mga taong nagbabantay at handang isugal ang kanilang mga buhay para mailigtas at walang mangyari sa anghel. "Parating na po ba si Lady Ara?" Tanong ni Judy kay Halana at panay naman ang tanggi nito habang hinihintay ng lahat ang anghel. "Maghintay na lang po tayo. Pero alam ko na parating na rin siya at hindi na ako makapaghintay." Kinikilig na wika nito at ganun din naman si Judy. Kasabay noon ang gulantang na naramdaman ng dalawa nang makita na nila ang kotse ni Joselito. Bumaba doon si Chaska at Brittany at agad na sumenyas. Kaya naman ang mga tao sa labas ay hindi na maiwasang mapatingin habang ang pinto ng simbahan ay nakasarado na dahil baka makita pa ni Grigor ang asawa kung gaano ito kaganda. Bumaba sa kotse si Arabella at hinawakan ni Connor ang mapuputi at malambot na kamay ni Arabella. Inalalayan nila ito nang dahil sa hindi ito makalabas sa kotse nang dahil sa tiyan niyang lumalaki na. Habang ang mga tauhan ni Grigor at kasamang nandoon si Cheng Su ay hindi maialis ang tingin kay Arabella.
Pagbaba pa lang nito, lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Halos malaglag ang mga panga nila sa ganda nito at hindi nila alam kung paanong puri ang gagawin nila. Kasabay noon ang pangiti ni Arabella at sumenyas naman si Chaska at Brittany nakahawak sa ilalim ng wedding gown ni Arabella. "Dalian niyo, talagang inip na ang demonyo," may kalakasang sabi ni Simon at hindi namang maiwasan ni Arabella ang mapangiti. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman nito ngayon. Hindi siya masaya dahil sobrang saya niya. Parang sasabog ang dibdib ni Arabella nang dahil sa kilig na nararamdaman. Parang kailan lang na mag-usap sila ni Grigor at ang pag-aayos nito sa kasal. Ngayon ay nandito na si Arabella at itong matagal na niyang pinapangarap, ang makasal kay Grigor sa harap mismo na simbahan. Bumukas ng tuluyan ng pinto't napatingin lahat ang tao. Sila ay natulala sa angking ganda ni Arabella at ang labi nito'y nakangiti lamang at kabaliktaran yun ng emosyon ng pamilya Tomaro. Kilala kasi ang lahat na seryosong mga ito at palaging poker face ang itsura. Kaya naman nang makita nilang isang babae na nakangiti ay hindi sila makapaniwala na ito ang asawa ng isang demonyo. Kaso walang sino man sa kanilang nagtatangka na magkamali ng sabi. Kahit na nagtataka sila nang dahil sa mukha nito, iniisip nila na paano naman nagkaroon ng isang anghel ang demonyo. Sa paglalakad ni Arabella, ang mga ngiti nito'y abot hanggang tenga. Nanginginig man ang kamay niya nang dahil sa dami ng tao, pero isang tao lang ang tinitingnan nito. Habang si Vera na tahimik na nakaupo sa unahan at nasa bandang gilid ito ay hindi maiwasang mapangiti kay Arabella. Hindi nila inaakala na lilitaw palalo ang kagandahan nito sa simpleng makeup na nakalagay sa kanyang mukha. "Thank you," mahinang sabi ni Vera at narinig ito ni Arabella. Hanggang sa tuluyan na ngang humawak si Arabella sa kamay ni Grigor. "You're too gorgeous," puri ni Grigor sa asawa at panin naman ang tawa ng mahina ni Arabella. Kahit na labis ang saya ni Grigor, labis din ang takot nito sa katawan. Kanina pa kasi ito hindi mapakali kapag naiisip nito si Homer na kumikilos din. Hindi alam ni Grigor kung ito ba ay nandito mismo sa loob ng simbahan o nasa labas lamang at naghihintay na matapos ang kanilang kasal. Ayaw nitong magpa-apekto kasi hindi nito maiwasan. Kaya pasimpleng tumingin si Grigor kay Connor na kasalukuyang kapapasok pa lamang sa loob ng simbahan. Mukhang naintindihan nito ni Connor at tuluyang nawala sa paningin ni Grigor. Kasabay nun ang pagharap ng dalawa sa harap ng pari. "Finish this quickly," mahinang sabi ni Grigor at masama itong tumingin sa pari. Medyo kinabahan naman si Father at umiwas ng tingin. Kahit na siya'y pari sa kanilang lugar ay kilalang kilala pa rin ito ang pamilya ni Grigor at kilala niya kung sino ito. Sa pagkakataong ito, ngayon lang naramdaman ng pari sa unahan na parang nakakita na siya ng tunay na demonyo na nagkatawang tao at nasa harapan na niya. Kinakabahan pa nga ito ng hawak ng kanyang libro na nakalagay sa tabi ng lamesa. Sabay pa na lamang ang tango nito at sinimulan na ang nais. While on the other side, Homer is looking at Grigor. Pinagmamasdan nito ang dalawa na busy sa pagsasagot sa seremonya ni Father. Tanging si Chiron lamang ang kasama nito't natatawang maigi si Homer nang makitang napakaraming tauhan ang nakapaligid sa simbahan. Kung magbabalak ito ay talagang hindi na siya aabutan ng buhay. Sino naman ang mabubuhay? Kung ilang daan na tao ang nakapaligid sa buong simbahan at hindi lang yun, ang mga hindi expected sa pwesto ay meron din na tao. Alam yun ni Homer dahil isa rin siyang ganun. Napatingin si Homer sa isang restaurant na katabi ng simbahan. Medyo malayo-layo naman pero alam ni Homer na ang tatlong lalaking kumakain at nakamasid sa simbahan ay mga tauhan din ni Grigor. Buti naman naisipan mong huwag manggulo. Baka mamaya pinagpipiyastahan ka na sa loob ng simbahan at hindi ka naabutin sa libingan. Baka mamaya ilibing ka na lang sa kung saan. Saad ni Chiron at masamang tumingin si Homer sa kaibigan. "Pwede bang tigilan mo ko? Ano bang akala mo? Hindi tayo susugod?" Natigilan bigla si Chiron nang marinig nitong sinabi ni Homer. Napataas pang isa niyang kilay at parang may kung ano na namang binabalak ito. "What do you mean? Hindi mo ba alam kung gaano karami ang mga yan? Dalawa lang tayo, Homer. Baka nakakalimutan mo't pinapaalala ko lang sa'yo. Bakit hindi mo nalang patapusin ang kasal nila at saka ikaw ang magsabi na kapag nanganak na si Arabella?" Sabay tingin sa simbahan at hindi naman kita ang dalawa nang dahil na rin sa mataas na pwesto ng kanilang pinanggalingan.
I didn't promise. Hindi na rin kasi ako makapaghintay. Pero tama ka naman eh. Patatapusin ko lang ito pero bukas na bukas ay aatake tayo. Sabay talikod ni Homer at bumaba ito sa isang bato na hagdan. Nasa ibaba kasi ang kotse nito at sumakay na rin sa loob. Talagang pinaghandaan ito ni Homer at bukas na niya gustong tapusin at kuhanin ang tronong ninanais. Sabay pinaandar ni Chiron na sasakyan papalayo sa simbahan. Hindi rin naman sila nakita ng mga tauhan ni Grigor nang dahil sa ibang sasakyang minamaneho nila at tintad ang sasakyan. Sabay pa simpleng sumilip si Homer sa bintana at saka ngumiti. Ang ngiti nito hindi maipinta at parang isang ganap na rin itong demonyo. Just to wait and see. May hinang bulong ni Homer at medyo kinikilabutan si Chiron dahil wala pa rin tong idea sa kung anong planong gawin ni Homer bukas. Malalaman lang niya ito kapag sinabi nito sa kanya o kaya naman kapag kumilos na ito nang hindi sinasabi sa kanya. Medyo sumakit tuloy ang ulo ni Chiron nang maisip niyang maaaring mangyari. Huwag kang basta kikilos ng kilos. Kilala kita't hindi yun maganda. Baka mamay maging palpak pang iniisip mo. Sermon ni Chiron sa kaibigan pero hindi siya nito pinansin. Alam ito ni Homer dahil talagang pala desisyon ito at hindi nag-iisip. I know what should I do? Hindi mo kailangan na pangaralan ako. Hindi na ako bata, Chiron, kaya bilisan mo na lang dyan. Walang nagawa si Chiron sa pangalan ng kaibigan nitong si Homer. Mabilis itong nagmaneho hanggang sa makarating na nga sila sa hideout base nila. Mabilis na tumakbo at tumayo ng tuwid ng mga tauhan ni Homer at sa kabinati ito ng masaganang bati. Boss, welcome back. Sabay lakad ni Homer sa kanyang paboritong upuan at saka umupo. Parang sira ang ulo nito at lutang na lutang. Isa lang naman ang nasa isipan ni Homer kung hindi ang makuha ang trono ni Grigor. Kaya naman nakangiti at nagulat ang lahat. Kinakabahan sila at alam nilang ito ay galing sa kasal ni Grigor at bukas na bukas ay susugod sila. Nagpalakpakan ng lahat nang matapos ang kasal ni Arabella at Grigor. Kasabay noon ang paglingon ni Grigor kay Connor. Parang walang nangyari at naging maayos naman ang kasal ng dalawa. Samantalang hindi pa rin maiwasan ni Grigor ang kabahan habang sila'y papalapit na sa labas ng simbahan. Baka mamaya kasi ay may kung anong nag-aantay sa kanila sa labas. Hinawakang maigi ni Grigor si Arabella at pinagbuksan agad ito ni Grigor ng pinto sa kotse. Sumakay parehas ang dalawa at saka nagsalita si Connor. Boss, wag na po kayong mag-alala. Sabi ni Boss Simon ay walang kahit na anong trace ni Homer at Chiron. Wala ring mga tauhan na nagbabantay sa simbahan at mukhang hindi niya plano sumugod ngayon. Sabay tingin ito sa salamin at umiwas ng tingin kay Grigor. Hindi na lamang nagsalita si Grigor at nakahinga na nga ito ng tuluyan. Hindi maisip ni Grigor kung talaga bang wala itong plano ngayon o sa susunod pa talaga kapag nailabas na ang anghel sa sinapupunan ni Arabella. Kung ganoon ay pabor pa si Grigor dahil makakagalaw siya ng maayos. Tiningnan nitong asawa na nakatingin sa kanya habang ang mga labi ay nakangiti. Bigla tuloy napangiti si Grigor nang hindi inaasahan at ito rin ang unang beses na may nakakita kay Grigor na ngumiti. Kinilabutan si Connor nang makita nitong mga ngiti ni Grigor. Mas lalo itong naging gwapo, ngunit nakakatakot. Napalunok na lamang ito ng laway at hindi alam ang gagawin. Kinakabahan nito na baka mamaya ay nakita siya ng demonyo at biglang magaling. Umiling-iling na lamang si Connor at tinuon ang sarili sa pagmamaneho at sila'y tutungo sa gremo. Nandoon kasi ang reception ng kanilang kasal nang dahil na rin sa dami ng mga dumalo, hindi maaaring sasyandang mga uto. Ayaw rin kasi ni Grigor dahil bibihira lamang ang mga taong makakapasok sa loob ng hasyenda nang dahil sa pinagbabawal ito ng pamilya. You look happy, nakangiti ka Grigor. Kinikilig na sabi ni Arabella at mabilis naman naging seryosong mukha ni Grigor. Naalala nito bigla na may kasama nga pala sila sa kotse at inakala ni Grigor ay hindi ito nakita ni Connor nang dahil sa sobrang busy niya sa pagkakatitig kay Arabella. You are too pretty, wife. I can't wait to see our angel. Sabay hawak ni Grigor sa tiyan ni Arabella. Hinalikan ito ni Grigor sa noo at hindi na siya nakapaghintay pa. Iniisip ni Grigor na baka siya na ang pinakamasayang tao sa mundo kapag nagkataon. Halos nasa kanya na nga lahat at kung makikita pa niya ang anghel nila ni Arabella, ay aalagaan niya ito na sobra, babae man o lalaki. Ilang minuto rin ang lumipas nang marating ni Grigor at Arabella ang gremo.
Medyo naiilang si Arabella nang bumaba ito sa isang hotel na katabi nito. Hindi naman sila nakita ng tao pero kinakabahan ito. Kasunod nun ang kotse ni Joselito at lumabas si Cheska at Brittany. Inalalayan nila ulit si Arabella nang sa ganun ay makapagpalit na rin ito ng damit. Simple lamang ang isusuot nito dahil ayaw ni Arabellang magsuot ng kahit na ano. Kaya ang dress na isusuot niya ay kulay puti na may halong kulay pula. Simpleng off-shoulder lamang ito't litaw na litaw ang kuutis gatas. Hindi rin ito kakapalan ng dahil sa mabilis mairita si Arabella. Kanina pa nga ito napapansin ni Helena at Judy na parang hindi ito mapakali habang nakatayo sa altar. Kasabay noon ang pagkangalay dahil nakatayo ito. Mabilis kasi mapagod si Arabella at ayaw naman ni Grigor na napapagod ito. Kaya naman mabilis ding natapos ang seremonya nang dahil kay Grigor. Malaki kasi ang takot ng Paris sa kanya kahit hindi ito naniniwala sa demonyo ay hindi nito maiwasang maniwala kapag nakikita nitong mata ni Grigor na parang isa talagang demonyo. Lady Ara, this way. At tinuro ni Cheska ang 100 papunta sa isang kwarto kung saan nandoon ang isusuot nito. Sumunod naman agad si Arabella at si Grigor naman ay pumasok din sa isang kwarto para magpalit. Siya na lamang ang tao doon at hindi na nito kailangan pa ng kasama. Pero si Joselito ay nasa labas ng kwarto ni Grigor at si Connor naman ay nasa labas ng kwarto kung nasa nandun si Arabella at ang iba pa nitong mga kasama. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Judy kay Arabella at tumango lamang ito. Pero halatang napagod na agad ito ng ganito. Okay lang ako. Siguro nangangali na talaga ako sa suot ko. Pwede bang rubber shoes na lang ang suotin ko? Kahit kasi ang baba nito'y nangangali pa rin ako. Nagtingin na naman si Cheska at Brittany. Wala namang masama kung talagang mag-rubber shoes ito. Kaya kinuha nilang isang flat na sapatos na kulay puti. Para katerno pa rin ang suot nito at umupo sandali si Arabella at nagulat naman ito nang biglang hawakan ni Helena ang kamay ng kaibigan. Umupo ka muna, hihilutin ko lang sandali para okay ang pakaramdam mo. Masyado mo kaming pinapakaba, palagi kapag may nararamdaman ka. Ang tigas pa naman ng ulo mo. Sermon ni Helena at nagulat naman si Cheska at Brittany. Kahit kasi alam nila na kaibigan nito ni Arabella ay hindi nila maiiwasan ang kabahan. Iniisip nila na kung nanditong demonyo ay siguradong magagalit ito kung paano pagsalitaan ni Helena ang kaibigan. Pero nagulat lang si Cheska at Brittany nang tumawa si Arabella. Salamat, medyo okay na rin naman ang pakaramdam ko. Hindi niyo na kailangan mag-alala. Sabay tayo ni Arabella at naglakad na sila palabas sa kwarto at bumungad sa kanilang napakagwapong si Grigor. You can now go. Asikasuhin niyo na lang ang mga tao sa gremo. Susunod na rin kami. Utos ni Grigor at naglakad ng lahat palabas at naiwan ang dalawa sa hallway ng hotel. Nakangiti si Arabella at napatingin naman si Grigor sa asawa. Sinusuri niya ang suot nito at napatingin ng mata sa sapatos. Kumunot biglang noon ni Grigor at tumaas pang isang kilay. Mukhang napansin nito agad ni Arabella at agad na nagsalita. Is it okay? Nangangali na kasi ako sa suot ko. Kaya naman rubber shoes na lang ang sinuot ko. Nagpa-cute pa itatagad hinawakan ni Grigor ang bewang nito at saka tumango. You're still pretty. Kahit anong suotin mo ibagay sa'yo. At naglakad na lang dalawa papunta sa gremo. Sa kanilang paglabas sa hotel, ang mga tao ay agad napatingin sa bagong kasal. Kahit na medyo may kalayuan pa lang ang mga ito, hindi na maalis ang tingin nila sa dalawa. Sobrang perpekto nito sa kanilang paningin at sinalubong ito ng mga tao at tumabi naman na may dumaan na mga tauhan ni Grigor para harangan si Arabella. She's pregnant and you should understand. Kahit kailan hindi marunong gumamit ng maayos na salita si Grigor. Hanggang sa pakiusap nito ay may kataasan pa rin at masyadong ma-pride. Kaya naman ang mga tao at bisita sa paligid ay naintindihan naman ito. Hindi ito pinansin ng iba dahil sanay na silang lahat sa demonyo. Kailangan ba ito maging mabuti at hindi naging bastos? Kailan ba ito naging mabuti at hindi naging bastos? Mr. Grigor, congratulations! At nakipagkamayang isang lalaki may katandaan na at ginagalang nitong maigi si Grigor dahil narisaka ng kamay ito ng ama niya noon nang ito ay isa pang mafia king. Tanging tango lamang ang ibinigay ni Grigor at nagulat si Mr. Hans Lacson nang makita niyang ginawa ni Arabella. Ganyan ka na naman? Nakasanayan mo na naman ang ganyang asal mo? Ayusin mo nga yung mukha mo. Ngumiti-ngiti ka naman kasi.
Nanlaki ang mata ni Hans na makita nito si Arabella na siniko si Grigor at halos mapangiti ito ng dahil sa gulat. Hindi niya akalain ang asawa ni Grigor ay napakalakas ng loob at hindi rin naman ito magtataka kung bakit ito nagustuhan ni Grigor. Ay naku, hindi yun kailangan pa. Sanay na kami sa kanya, saad ni Hans at katabi nito si Damon at Vera. Huwag po kayong mag-alala dahil mabait po talaga si Grigor. Sadyang pinaglihi lang siya sa sama ng loob kaya palagi nakasimangot. Hindi alam ni Hans kung siya ba'y matatawa at napapikit na lamang. Hindi siya makapaniwalang nakakarinig siya ng mga ganito sa babae. Wife, stop that. Suway ni Grigor at napapahiya nitong maigi nang dahil sa mga pinagsasabi ni Arabella. Totoo naman ha, sabay irap ni Arabella at tumawa naman ang lahat at kasabay nun ang pagdating ng iba't sobrang daming regalo ang nakalagay sa gilid. Halos punong-puno na ito at hindi na alam kung saan pa ilalagay. Ara, come here. We have a surprise for you. Yaya ni Vera at napakunot ang noo ni Arabella. Sumunod naman ito agad at hawak-hawak ni Vera ang kamay ni Arabella na pumasok sila sa isang kwarto. Nanlaki ang mata ni Arabella at hindi nito naiwasan ang tumakbo nang makitang mga importanteng tao sa buhay niya. Sister! Sigaw nito at saka mabilis naman naging alertong lahat. At niyakap nitong maigi si Arabella at hindi maiwasang maiyak. Ito ang mga taong nag-alaga sa kanya nang siya'y bata pa at ang mga taong nagpalaki sa kanya ay mga madre sa isang simbahan at ang katabi nito ay isang bahay ampunan. Labis ang saya ni Arabella kaya naman napaiyak na rin ito bigla. Halos ilang buwan siyang nawala matapos na makidnap ito ni Joselito. Arabella, hindi mo kailangang umiyak. Sayang ang makeup na nasa mukha mo at magugulo lang. Saway ng isang madre at sumang-ayon naman ang iba. Pero hindi pa rin ito matigil sa pag-iyak at patuloy na nayayakap ang mga ito. Sister, galit po ba kayo sa akin? Utal na tanong ni Arabella at umiling lamang sila. Hindi kami galit sa iyo, nag-aalala lang kami noon at hinanap ka namin. Pero nang malaman namin na nandun ka sa bahay ni Madam ay napanatag kami. Hinayaan na namin at palaging sinasabi ni Madam na ayos ka lang. Masaya kami na doon ka napunta at ikinakagalak ko na malamang masaya ka. Sabay yakap ng mahigpit ni Arabella at agad nitong pinunasan ng mga luha. Pero agad din itong napangiti nang biglang marinig ni Arabella ang mga boses na sobrang cute na lumalabas sa likod ng mga madre. Ate Ara! Sigaw ng mga bata at itong mga batang kalaro niya at binabantayan sa bahay ampunan. Gustong lumuhod ni Arabella nang sa ganun ay mayakap niya ang mga bata. Pero hindi niya ito magawa dahil nahihirapan siya at siya'y buntis. Kaya naman ang mga bata sa kanyang paligid ay nakayakap na lamang sa kanyang dalawang hita at binti. Habang si Grigor ay nasa likod nito at nakaalalay sa asawa na baka mamaya'y matalisod ito sa dami ng bata. Miss ka na namin ate, kailan ka uuwi? Sabi ni sister hindi ka na pura uuwi dahil kasal na po kayo. Malungkot na sabi ng isang batang babae at natawa naman si Arabella. Ate Ara, akala ko po ba ako yung pakakasalan nyo? Sabi nyo sa akin magpapakasal tayo kapag malaki na ako. Isang batang 10 taong gulang ang nagsalita at ng dilim naman ang paningin ni Grigor. Kahit na bata ito'y nakaramdam siya ng selos at hindi maiwasang sumama ang tingin sa batang lalaki. Kapag malaki ka na, makakahanap ka rin ng parang si Ate Ara. Pero sa ngayon ay kasal na si ate at magkakababy na rin kami. Sabay turo ni Arabella sa kanyang tiyan na nakaumbok. Ang mga bata hindi maiwasang mamangha at gustong hawakan ang tiyan ni Arabella. Umupo tuloy sa upuan si Arabella at tinawakan ito ng mga bata at parang mga nakakita ito ng candy at nag-uunahan. Buti na lang talaga ay nasa likod lang si Grigor at mabilis nitong sinakop ang tiyan ni Arabella gamit ang isang kamay niya. Masamang tumakbo at kailangan na hindi ganun kabigat ang kamay kapag hahawakan ng tiyan. Baka masaktan si baby at hindi makahinga. Napatingin ng mga bata sa mga madre na nag-aalaga sa kanila at tumango naman ng mga ito nang sa ganun ay hindi na gawin ng mga bata ang ginawa nila kanina. Mahinahon tuloy na hinawakan ng mga bata ang tiyan ni Arabella. Ano kayang mangyayari ngayong kasal na sina Arabella at Grigor? Ano ang planong gagawin ni Homer para makuha ang trono kay Grigor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.